Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. Welcome po sa ating Bible study sa gabing ito. Saturday night Bible study. Amen. Sa mga naka-live na, sa mapagpalang gabi po sa pangalan ng Panginoon sa ating lahat. At tayo po ay ipapasimula sa ating pong gawain. Although yung iba wala pa, no? Tayo po ay magpasimula na sa ating gawain. Siguro yung iba habol na lang. Amen. So, start na tayo mga kapatid sa ating pong gawain sa gabing ito. Tayo po ay magpasimula sa pamamagitan ng pananalangin. Panalangin po tayo sa ating Panginoon. Let's pray. Amen. Hallelujah. Praise God. Dakila at mapagpalang Diyos, salamat po sa gabing ito. Salamat po, God, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Maraming salamat dahil ikaw po ay mabuti sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, na ikaw ay palaging nariyan at nag-iingat, gumagabay. Kasama namin, Panginoon, nagpo-protect. Amen. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. At sa gabi ito, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Kami po ay nagpapakumbaba, humingi po ng kapatawaran, O Diyos, sa amin pong mga kasalanan, mga pagkukulang, anumang bagay na aming naisip, nagawa, nasabi, na hindi po naging kalugod-lugod sa iyong harapan. Patawarin mo po kami at linisin, hugasan, Panginoon, ang aming mga puso ng iyong mamahaling dugo. Humingi po kami ng karunungan ng gagaling sa iyo. Ikaw po ang siyang patuloy na maggabay sa aming pag-aaral. Ang iyong lingkod na magtuturo, pangunahan mo po. Bigyan mo ng guidance, ng anointing, ng wisdom, understanding ng gagaling sa iyo. Bawat isang makikinig, gayon din po, God. Bigyan mo ng karunungan ng gagaling sa iyo. At ikaw po ang siyang manguna sa aming pag-aaral. Ang mga kapatid na wala pa po dito, itako mo po sila sa pakikinig ng salita mo. Maraming salamat. Ito ang aming samo at dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa lahat sa pangalan ng ating Panginoon. At tayo po ay dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon sa gabing ito. Amen. So, tayo po ay nasa series ng pag-aaral, mga kapatid, dito po sa Colossians. At tayo po ay nasa pangalawang linggo na, second week na ng ating study. And nasa chapter 2 na tayo. At I pray na maraming tayong natutunan so far. Amen. At kahapon natapos tayo, mga kapatid, doon sa ng isang araw, isang gabi, Thursday night, kagabi si Pastor Maya nagturo. Kahapon, isang gabi natapos tayo sa All in Him, Colossians 2:9 and 2:10, or sinabi doon na all the fullness of the Godhead dwells in Him. At sinabi doon na you are complete in Him. Amen. Kompleto tayo sa Panginoon. Na ang Panginoon ang nag-iisang Diyos. Ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ay nananahan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo sa pagpapakahayag sa laman. Doon tayo natapos hanggang sa verse 14. Sinabi po doon na ang mga ordinansa, mga kautusan na nalalabad sa atin ay kanyang kinuha at ipinako. Amen. Sa krus ng Kalbaryo. So, doon tayo natapos. Tutuloy natin ang ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Amen. So, verse 14 yun, blotting out
the ordinances or the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross. So tayo mga kapatid, ito ang ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay na yung mga handwriting of ordinances, mga bahagi ng kautusan na nalalaban sa atin, ang kaparusahan, ang judgment na nararapat sa atin na dahil sa pagsuway, dahil sa kasalanan, ito pong lahat ay kinuha ng ating Panginoong Hesus. Kinuha at dinala mga kapatid doon sa krus ng Kalbaryo at ipinako kasama sa katawan ng Panginoon yung mga ordinances which were contrary to us, which were against us. Yung mga provision doon sa kautusan patungkol sa kaparusahan na nakaakibat sa ating pagsuway. Ito po yung mga ordinances that were against us, contrary to us. Amen. Ay kinuha po ng Panginoon at ipinako doon sa krus ng Kalbaryo kasama sa kanyang katawan. Ipinako ang mga ordinances, mga kautusan which were contrary sa atin mga kapatid, yung mga patungkol sa ating kaparusahan. Ang dahil po sa mga kasalanan natin pagsuway na nagawa sa harapan ng Panginoon, nararapat sa atin ang parusa. Pero kinuha ng Panginoon yun mga kapatid at dinala sa krus ng Kalbaryo at ito po ay ipinako na kasama sa kanyang katawan. Amen. Kanya kabuti ang ating Panginoon. Kaya sabi niya sa verse 15, ito po ang sabi sa verse 15, Amen. And having spoiled principalities and powers, Amen. He made a show of them openly, triumphing over them in it. Amen. Having spoiled principalities and powers. Yung mga principalities and powers po dyan, mga kapatid, kagaya po ng nabanggit na natin maraming beses sa ating pag-aaral, yan po ay mga spiritual being. Amen. Yan po ay yung mga ranking sa spiritual world. Yan po yung mga anghel. At dito po more particularly, yung mga fallen angel. Amen. Yung Diablo, mga kapatid, at ang kanyang mga alagad na ang Diablo ang may kapangyarihan sa kamatayan nung panahon na yan. Pero nang namatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, kumbaga, itong mga principalities and powers, itong gawa ng Diablo, mga kapatid, ay kanyang inilagay sa kahihiyan, mga kapatid, ang Diablo. Yan yung ibig sabihin dyan, mga kapatid, ng made a show of them openly. Yun po ang ibig sabihin ng made a show of them openly. Na ang Panginoon, mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, ay inalo niya yung may kapangyarihan sa kamatayan. Sa makatuwid bagay ang Diablo. At dun sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, ang totoong nakadisplay doon, although sa physical, hiniya ang Panginoon, ipinako, hinubaran, nakapako sa krus, yun ay isang bagay na nakakahiya, mga kapatid. Pero, ang katotohanan nun, mga kapatid, spiritually speaking, pinakita ng Panginoon doon na kahit ang kamatayan na siyang kapangyarihan ng Diablo, ginamit ng Panginoon ang kanyang kamatayan para talunin ang may kapangyarihan sa kamatayan. Amen. In that way, mga kapatid, He spoiled the principalities and powers. Kumbaga, kanyang pinahiya ang kaaway, kanyang pinahiya ang Diablo, mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang
sa kanyang ginawa, mga kapatid, na hinayaan niya na siya ay mapako sa krus ng Kalbaryo, yun ay para ipakita sa kaaway na kahit ang kamatayan ay hindi po siya kayang pigilan. Na yung kamatayan mismo ang ginamit ng Panginoon para talunin ang dyablo, wasakin ang gawa ng dyablo na may kapangyarihan sa kamatayan. Makita natin yung great irony, mga kapatid, at kadakilaan ng Diyos ng kanyang karunungan, mga kapatid, na ang bagay na ito hindi nalaman ng prinsipe ng sanglibutang ito. Sabi niya sa Book of Acts, na kung nalaman ng prinsipe ng sanglibutang ito ang plano ng Panginoon, di niya sana ipinako ang Panginoon. Dahil hindi niya alam, mga kapatid, yung kamatayan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, yun ang wawasak, yun ang tatalo sa kanya, mga kapatid. Yan po ang ibig sabihin niya dyan. Ibig sabihin ni Pablo na He spoiled principalities and powers. Amen. Kagaya yan, mga kapatid, ang allusion dyan ni Pablo, ang kanyang allegory dyan ay yung mga natatalo sa mga digmaan. Kapag mayroong digmaan ng panahon nila, yung mga natatalo, pinaparada yung mga natalong kalaban para ipakita sa lahat ang pagtatagumpay, mga kapatid, nung nagtagumpay na kaharian o hari. Halimbawa, kung natalo ang inyong kaharian, yung hari ninyo ay ipaparada yon, ipapakita sa lahat na talunan. Yun ang ibig sabihin ng spoiling, mga kapatid. Bukod pa dun sa mga spoil o yung mga kayamanan na naangkin sa pamamagitan ng digmaan, tawag din doon spoils, pero kasama rin dyan yung pinaparada lahat ng mga nakuwang kayamanan, at pati yung mga natalo, pinaparada po yan para ipakita ang kahihiyan at ipakita sa lahat ang pagkatalo o pagkagapi noong natalong partido o kaharian. Ganyan po ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Sa krus ng Kalbaryo. Dahil ang kapangyarihan ng kaaway ay nandun sa kamatayan at nandun sa kasalanan. Pero, dun sa krus ng Kalbaryo, yung kasalanan ay pinarusahan dun sa krus. At sa pamamagitan ng kamatayan ay winasak niya ang kapangyarihan ng dyablo, yung kapangyarihan ng kamatayan. Kaya very profound, mga kapatid, napakadakila, napakalalim, napakalawak, at talagang kamangha-mangha ang karunungan ng Panginoon, ang karunungan, mga kapatid, ng Diyos, na kung paano nag-unfold ang great plan of God. Amen. Sa pamamagitan ng mga adversity na ito. Di ba, akala ng dyablo, panalo na siya. Akala ng dyablo, nagtagumpay siya nang naipapako niya ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Pero hindi niya alam, yun mismo ang gagamitin ng Panginoon para siya ay wasakin. At para magkaroon ng kaligtasan, tayong kanyang mga tinubos. Ang ginamit, mga kapatid, ng Panginoon ay yung kamatayan niya sa krus. Amen. Ganyan kadakila, mga kapatid, ang karunungan ng ating Diyos. Amen. Ganyan siya kadakila, mga kapatid. Ganyan siya kapangyarihan. So, yan ang ibig sabihin ng verse 15. Having spoiled principalities and powers. Yung principalities and powers dyan, yan yung mga spiritual beings. Yan, mga kapatid, yung mga evil spirit. Nandyan yung dyablo, yung kaaway. Yan ang tawag sa kanila, principalities and powers. Ang dyablo, binanggit sa chapter 2 ng Ephesians, he is the prince of the power of the air. Amen. Yan ang dyablo, mga kapatid, di ba? Prince of the power of the air. Yung prince na yan or principalities, yan po, mga kapatid, and powers, many times ko nang nabanggit na ito ay tumutukoy sa mga mga spiritual beings po yan. Pag nabasa natin sa Bible yan. Principalities, powers, dominions, thrones, yan po ay tumutukoy sa mga spiritual beings. Pwedeng principalities and powers in heaven,
mga angels in heaven, or principalities and powers dito sa lupa o yung mga fallen angels, mga kapatid. Pero pag binanggit na principalities and powers, tandaan natin, yan ay tumutukoy sa mga spiritual beings. Ranks po yan, ranks. Ranks, mga ranggo, mga kapatid, sa spiritual world. So, yan po ang sabi ng verse 15. Then, in verse 16, tutuloy natin yung basa. Ito medyo nag-dive in na si Pablo sa issue dito po sa Colossus. Na ang issue po sa Colossus ay mga false teachers. Sa Colossians, mga kapatid, dalawa yung mga umiiral, dalawang klase yung umiiral ng mga false teachers sa Colossians. Nandyan yung mga tinatawag na Judaizers at mga pagan philosophers. Dalawang klase. Judaizers pati mga pagan philosophers. Yung mga Judaizers, kagaya sa mga taga-Galatia, ito yung mga Hudyo. Ito yung mga Hudyo na pinipilit ang mga mananampalataya, ang mga Kristiyano, na gayahin yung mga ritual, sundin yung mga seremonya ng mga Hudyo. Kaya dito sa verse 16, hindi nyo basahin natin. Verse 16. Yung sa naunang mga verses sa chapter 2, binanggit niya yung philosophy and vain deceits. Ang tinutukoy niya doon yung mga pagan philosophers. Sabi ni Pablo doon, mag-ingat kayo sa mga philosophers na yan, yung mga philosophy, mga magagaling kaakit-akit magsalita, mga matatalino na mga bulaang tagapagturo, nadadaanin kayo sa philosophizing, sa mga logic. Yun yung tinasabi niya doon, mga traditions of men, philosophy, vain deceit. Dito naman sa verse 16, ang tinutukoy niya naman dito, mga Judaizers. Yan yung basahin natin. Ang tinutukoy niya dyan ay yung mga Hudyo na namimilit at kinukumbinsi ang mga mananampalataya na sila ay kinakailangang sumunod sa mga ritual, seremonya, at mga kaugalian ng mga Hudyo. Kaya ang sabi niya dito, let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holiday, or of the new moon, or of the Sabbath days. Verse 17, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. Sabi diyan ni Pablo, mga kapatid, sa kanila, huwag niyong hayaan na sinumang tao ay hatulan kayo dahil sa pagkain o sa inumin o sa anumang espesyal na araw o bagong buwan o mga sabat. So, malinaw dito, mga kapatid, ang tinutukoy niya mga Hudyo. Kasi nabanggit yung sabat. Itong mga Hudyo na mga Judaizers at tinatawag na pinipilit ng mga Kristiyano, mga na-convert na kayo, kailangan sundin nyo ang mga ritual, pati yung pagkain, yung dietary law, pati yung mga holiday, mga kapistahan, yan kaya sabi dyan na holiday and new moon, mga kapistahan yan, at pati yung Sabat. Dahil kayo ngayon ay na-convert na, dati kayong mga pagano, kasi ang mga taga-Colossus, hindi naman mga Hudyo ito Mga Gentile to Gentile church itong Colossus. So, yung mga ilang Hudyo, mga kapatid, pumupunta dito sa mga churches at kinukumbinsi sila na kailangan nyo dahil na-convert kayo, kailangan nyo ring gayahin yung mga ritual namin mga Hudyo. Yan. Kailangan yung Sabat, i-observe nyo rin. Ang Sabat, diba, ito yung 7th day. At ang Sabat, kung talagang susundin natin ang Sabat, Sabado yan. Kapag ka-Sabat sa mga Hudyo, bawal kang kumilos, bawal kang magtrabaho, at mananambahan ka lang, yan lang ang gagawin mo pagka-Sabat. So, dapat ang pagtitipon Sabat.
Kahit sa panahon natin meron ganyan. Ano tawag yung Seventh-day Adventist? Di ba? Magandang gabi po sa ating lahat. Ano? Tawag din, di ba? Meron sa atin sa panahon natin Seventh-day Adventist. Ano sinasabi nila? Kailangan Sabado ang pagtitipon. Mali kayo na Sunday yung service nyo. Actually, yung maraming mga Seventh-day Adventists, naniniwala sila na ang mark of the beast, ito, maririnig niyo yan, yung ganitong pagtuturo. Naniniwala ang marami, pati ang Seventh-day Adventists, na ang mark of the beast, yung sinabi sa Revelation 13 na itatatak sa mga tao, yung mark of the beast ay yung Sunday worship. Yung mga sumasamba ng Sunday, yan daw yung totoong mark of the beast. At yung mga maliligtas lang, yung mga sumasamba ng Saturday. Kasi yun ang Sabat, yun ang totoong Sabbath day. Yan ang katuruan nila. Pero dito malinaw, mga kapatid, malinaw ni Pablo, huwag kayong husgahan sino man sa pamamagitan ng pagkain, ng inumin. Ang tinutukoy niya dyan sa pagkain sa kainumin, itong mga dietary law ng mga Hudyo. Kagaya ng bawal kumain ng baboy. Dietary law yan ng mga Hudyo. Okay? Merong ilan na nanghuhusga, hindi kayo maliligtas kasi kumakain kayo ng baboy. Ito yung tinutukoy dyan ni Pablo. Yung mga nagja-judge, lalakyan ko lang, Sabi niya ni Pablo, mga Gentiles kayo, hindi kayo Hudyo. Ang kaligtasan nyo, hindi doon sa pagiging Hudyo, hindi sa pagsunod sa mga ritual at seremonya ng mga Hudyo. Kaya huwag niyong hayaan na kayo ay hahatulan ni naman sa pagkain at sa inumin. Nasasabihin sa inyo na hindi kayo maliligtas kasi hindi nyo ginagawa yung dietary law. Kumakain kayo ng baboy, kumakain kayo ng ano pa yung bawal sa mga Hudyo? Pusit, hipon, bawal yan. Dito, malinaw mga kapatid, malinaw. Malinaw dito. Na hindi po yan, wala pong bearing ang mga dietary law. Yung mga ritual seremonya at mga dietary law ng mga Hudyo, hindi kinakailangan na ito ay sundin, mga kapatid, ng mga Kristiyano. Kasi sa mga Hudyo yan, ano lang ang bawal sa mga Kristiyano na kainin? Anong bawal na kainin sa mga Kristiyano sa pagkain? Dugo. Yung dugo kasi, mga kapatid, wala pa si Moises, pinagbawal na yan ng Panginoon. Pagkain ng dugo. Yan ang bawal, yung pagkain ng dugo. Huwag kayong kakain ng dugo. Sa Bible yan. Dahil yung buhay ay nasa dugo. Ang pinagbawal ng Panginoon na kainin, yung dugo. Kahit Hudyo, kahit Hentil, bawal ang dugo. Pero yung baboy, o kaya yung pusit, yung hipon, hindi po yan, mga kapatid. Let no man therefore judge you in meat or in drink. Itong mga Judaizers nung panahon nila, inaabala at binibigyan ng malaking burden, ng malaking pag-aalala ang mga Kristiyano sa Colosas na sinasabi, kailangan sundin nyo ang mga dietary law ng mga Hudyo. Bawal na rin kayo kumain ng baboy. Bawal. Kasi na-convert na kayo. Itong ilan, hindi naman lahat, itong ilang mga mananampalataya, mga kapatid na mga Hudyo, ginugulo itong mga mananampalataya, mga kapatid. Ginugulo. Naging issue na yan, mga kapatid. Binring up na nila yan ng panahon, mga kapatid, ng panahon ng mga apostol sa Acts chapter 15. Nilinaw na yan ng mga apostol na ang mga Gentile na na-convert, huwag natin silang abalahin ng maraming mga
kung ano-ano. Ang bawal lang sa kanila, pagsamba sa Diyos-Diyosan, lumayo sa pollution of idols, lumayo sa dugo, lumayo sa fornication, sa adultery. Yan ang bawal sa kanila. Pero aside from that, wag na natin silang abalahin ng maraming mga bawal-bawal at pasusunurin pa sila sa mga seremonya, mga piyesta ng mga Hudyo, mga ritual. Wag na. Hindi nila kailangan sumunod dyan kasi para sa mga Hudyo yun, hindi naman sila Hudyo, Gentile sila. Sa Acts 15, di ba, ilang beses ko na yung naituro sa inyo, mga kapatid, sa Acts 15. Kaya wag tayong maabala, wag tayong i-judge nino man, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga bagay na yan. Ayan, malinaw yan sa 16. Ano? Kaya, kung may magtatanong sa atin, bakit kayo ang simba nyo Sunday, hindi Sabat? Mali yan kasi ang sabi sa Bible, keep the day of Sabbath. Bakit kayo ang simba nyo hindi Sabado, dapat Sabado? Ito po ang sagot na ibibigay natin sa kanila. Tandaan niyo yung verse na yan. Yan po ang sagot, Colossians 2:16. Ayan, malinaw. Bakit kayo kumakain ng baboy? Alam niyo yung pagkain ng baboy, kung ayaw niyo kumain ng baboy, it's okay. Huwag tayo kumain ng baboy. Pero wag nating gawing doktrina yan. Na pag kumain ka ng baboy, hindi ka maliligtas, hindi ka Kristiyano. Wag mong gawing doktrina, wag nating gawing doktrina yan. Kung conviction natin wag kumain ng baboy for health purposes, okay, that's good. Pero hindi po yan ginagawang doktrina. Dahil malinaw po yan dito sa Colossians. Na hindi natin pwedeng husgahan ng sino man. Hindi natin pwedeng gamiting pamantayan ng paghuhusga. Ibig sabihin, gawing doktrina. Ang pagkain. Ang bawal lang sa pagkain, yung dugo. Dahil nilinaw talaga yan sa Acts 15. Pero yung baboy, yung mga seafood, bawal kasi sa mga Hudyo yung mga seafood Pusit, hipon, bawal yan sa kanila. Lobster, bawal yan sa kanila. Binawal yan ng Panginoon sa kanila. Pero sa Gentiles, hindi po tayo sakop doon. At ito yung malinaw na sagot dyan. Let no man therefore judge you on meat, on drink, in respect of an holiday. Ayan, yung ibang mga Judaizer, sinasabi sa mga taga-Colossus. O kailangan nyo sundin yung mga piyesta ng mga Hudyo. Yung mga holiday ng mga Hudyo. Gayahin nyo kami, yung mga holiday namin, sundin nyo din. Pag di nyo ito ginawa, hindi kayo maliligtas, hindi kayo totoong convert. Sabi ni Pablo dito, wag nyo hayaang, huwag kayong makinig dyan na kailangan nyong gawin yan. Pati yung new moon yan, yung mga kapistahan nila. Kaya pati yung mga Sabbath days. Kasi ang mga Kristiyano, mga kapatid, makikita natin in the Bible, ang mga Christian, lalo yung Gentile church, ang pagtitipon nila talaga Sunday. Mababasa natin yan, first day of the week. Nariyan na pagtitipon nila Sunday. Kasi nga, in commemoration, pag-alala rin sa pagkabuhay na mag-uli ng Panginoon na naganap ng Sunday. Amen. Kaya Sunday pagtitipon nila, itong mga Judaizers, mali yan, dapat Sabado, dapat Sabat. Gayahin nyo kami, Sabat. Sabi ni Pablo, wag kayong makinig. Wag nyo walang pwedeng humatol sa inyo na hindi kayo ligtas dahil hindi kayo Sabat nagtitipon. Hindi naman kayo Hudyo Kasi nung panahon na yan, kumakalat yung mga Judaizers na yan sa church. Kaya si Epaphras pumunta kay Pablo, kumbaga nagsumbong na marami nang nahihikayat itong mga bulaang tagapagturo. Yung una nga, yung mga pagan philosophers, as ito pang mga Judaizer, dumadami sila, kumakalat sila sa church. Ginugulo nila yung mga mananampalataya. Kanilang ni Pablo, wag kayong husgahan ninuman sa pamamagitan ng mga bagay na yan. Bakit? Itong dahilan sa verse 17. Which are a shadow of things to come.
but the body is of Christ. Etong dietary law, yung mga seremonya, mga ritual, mga kapistahan, kahit yung mga dietary law nila in the Old Testament ng mga Hudyo. Sabi ni Pablo sa verse 17, yan ay shadow lamang of things to come. Yan ay anino lamang niyaong magandang bagay na darating. Ngunit ang katawan ay kay Kristo. So, sabi ni Pablo, yung mga ritual na yan na ginagawa sa Old Testament, pati yung Sabbath, pati yung mga dietary law, yung mga seremonya nila, yung mga kapistahan nila sa Old Testament, anino lamang yan noong darating. Ano yung darating? Sino yung darating? Si Jesus. Sa Old Testament, dahil wala pa si Jesus, hindi pa dumarating si Jesus, hindi pa kapanahunan, kaya sila binigyan ng Panginoon ng ritual. Kaya sila binigyan ng Panginoon ng kapistahan. Kaya sila binigyan ng Panginoon ng tabernacle. Kaya sila binigyan ng Panginoon ng sistema ng pag-aalay ng hayop sa tabernakulo, pati sa templo. Bakit? Wala pa si Jesus, hindi pa dumarating. Ginagawa nila lahat yan sa paghihintay doon sa paparating na Mesiyas, sa paparating na tagapagligtas. Pero ngayon, na nariyan na si Jesus Christ, dumating na. Sabi ni Pablo, anino lang yun? Pero yung totoong katawan, yung talagang dumating na, ay walang iba kundi si Kristo. Nabanggit ko na to, kapag ka may paparating nasa kanto, hindi mo makita kung sino, nakatingin ka sa anino. Pero pag dumating na, nasa harapan mo na, huwag ka na sa anino tumingin, nasa harapan mo na, dumating na nga eh. Pag sa malayo at nasa kanto, hindi mo pa makita, inaaninag mo yung anino, sino kaya ito? Itingnan mo yung anino. Nung lumabas na, dumating na, huwag ka na sa anino tumingin, nandun na yung mismong tao eh. Ganun ang ginagawa nitong mga Judaizer. Dumating na si Kristo, gusto nila sundin pa ng mga Gentiles, yung mga ritual, yung mga ceremony. Yung mga ceremony na yan, anino lang yan ni Jesus eh. Ibig sabihin, ito lang yung typology. Kumbaga, simbolo lang yan ni Jesus Christ. Yung mga inaalay na hayop sa templo, simbolo lang yun ni Jesus Christ dahil nang dumating si Jesus Christ, siya na yung alay. Kaya nung Old Testament times, dahil wala pa ang Panginoong Jesucristo, nag-aalay muna sila ng hayop. Pero nang dumating ang Panginoong Jesucristo, ito yung sinabi sa Daniel, chapter 9, na pinahinto niya na ang pag-aalay. He caused the oblation to cease. Sino nagpahinto ng alay? Si Jesus. Dahil nung siya'y namatay sa krus, He offered Himself once and for all. Siya na yung alay. Wala nang saysay na mag-alay uli ng mga hayop sa templo dahil namatay na yung totoong alay. The Lamb of God which takes away the sin of the world. Namatay na yung totoong alay. Kaya yung mga ritual, seremonya in the Old Testament, simbolo lang yun ni Jesus Christ. Nang dumating si Jesus Christ, He fulfilled the law. Pati yung tabernacle, mga kapatid, meron dong tinapay, meron dong ilaw, meron dong insenso. Lahat yung kumakatawan kay Jesus Christ. He is the light of the world. He is the bread of life. Amen. Lahat yun kumakatawan tumuturo kay Jesus Christ. Kaya nila ginagawa. Ngayon, nang dumating na si Jesus Christ, mga kapatid, hindi na natin kailangan mag-set up ng tabernakulo. Dati kailangan mag-set up although tawag natin ng tabernacle, pero yung literal na tabernakulo tapos merong mag-aalay ng hayop, yun na kailangan gawin, yung mga ritual. Kasi ritual lang yun para anino ni Jesus Christ. Nung wala pa, yun ang ginagawa nila bilang palatandaan ng kanilang pananampalataya at paghihintay sa paparating na tagapagligtas.
Sabi yan ni Pablo, lahat yan, yung holidays nila, yung mga kapistahan nila, lahat yan, anino lang ni Jesus Christ. Kahit ang Sabat. Kaya nga ang Panginoon nagpagaling ng araw ng Sabat, nagalit yung mga Pariseo, mga Skriba. Ba't ka nagpapagaling ng araw ng Sabat? Sabi ng Panginoon, kayong mga mapagpaimbabaw. Sino sa inyo ang hindi hahanapin o ililigtas ang kanyang nawawalang tupa sa araw ng Sabat? Ang Sabat ay ginawa para sa tao. Hindi ang tao ginawa para sa Sabat. Kasi pahinga yan eh. Ibig sabihin ng Sabat, kapahingahan. Ginawa yan para sa tao. At sabi ng Panginoon, ang anak ng tao is also the Lord of the Sabbath. Siya na, mga kapatid, yung kapahingahan. Hindi na yung araw yung kapahingahan natin. Si Jesus na mismo, kaya sabi niya, come to me, all of you who are weary, heavy laden, and I will give you rest. Sabbath means rest. Kaya magsasabi na, hindi kayo nag-observe ng Sabbath. Ang panambahan dapat Sabado. Mali kayo. Ito ang sagot. Anino lang yan. Huwag kang humusga sa pamamagitan ng Sabbath, sa pamamagitan ng pagkain, mga dietary law, mga kapistahan. Dahil yan ang nangyayari ng panahon dito sa church sa Colossus. Kaya sabi sa verse 17 na pala yun, anino lang yun ng mabuting bagay na darating. Ito naman yan, sabi sa verse 18. Tapian natin, verse 18. Let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshipping of angels, intruding into those things which he hath not seen, vainly puffed up by his fleshly mind. Sabi sa verse 18, babasahin ko sa Tagalog. Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel na nananatili sa mga bagay na kanyang nakita na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kanyang akalang ukol sa laman. Alam niyo mga kapatid, itong verse na ito is hindi siya ganong kadali na unawain. May mga ginamit na term dito si Pablo na medyo hindi ganong kapamilyar sa atin. Pero ang tinutukoy niya dito mga kapatid, yung may mga bulaang tagapagturo ng panahon nila na ganyan ang estilo. Una, sabi niya, let no man beguile you of your reward. Huwag niyo hayaan sino man na madaya kayo, maagawan kayo ng inyong reward, ng inyong gantimpala. Yung word na beguile dyan, mga kapatid, madaya. Ang original na ibig sabihin niya sa Griego, yung word na beguile, ibig sabihin niya yung ma-disqualify. Ma-disqualify. Para yang sa contest, nanalo ka na, dinisqualify ka pa. Di ba minsan nangyayari yan sa, sa Miss Universe ba yan? Sa mga pageant. Nanalo na yung isang tao o isang contestant. Tapos natuklasan merong anomalya or pandaraya or something. Natanggalan pa siya ng corona. Yun ang ibig sabihin ng beguile dyan. Natanggalan pa siya ng gantimpala. Panalo ka na, na-disqualify ka pa, bandang huli. Yun ang sinasabi yan ni Pablo. Ang ibig sabihin dyan, mga kapatid, itong mga taga-Colossus, naligtas na itong mga ito eh. Gumanap na to sa Ebanghelyo eh. Gumanap na sila sa Ebanghelyo. Ligtas na itong mga ito. Sabi ni Pablo, wag na kayong maagawan ng gantimpala. Ligtas na kayo eh. Baka madaya pa kayo, ma-disqualify pa kayo. Dahil sa mga maling mga bulaang tagapagturo. Kasi,
Naligtas na sila dahil ginanap na nila ang ebanghelyo, itong mga taga-Kolosas. Tinuruan na sila ni Epaphras. Ibig sabihin, itong mga to, baptized to, nagrepent na, nabaptize na ni Jesus' name, na Holy Ghost baptized na yan. Tapos ito, dumarating yung mga mula ang tagapagturo kung ano-anong tinuturo. Ay, hindi pa kayo ligtas. Kailangan gawin nyo to. Yung pananampalataya nila, nasa tamang lugar na eh. Nandun na sa Ebanghelyo na kay Jesus Christ na. Ngayon, pagka nahila yung pananampalataya nila, napunta sa iba, napunta sa ritual, napunta sa kung ano-anong maling katuruan yung pananampalataya nila, matatanggalan pa sila ng gantimpala. Madidisqualify pa sila. Maaagawan pa sila ng reward. Yan siya sabi ni Pablo, let no man beguile you of your reward. Ligtas na kayo eh, nandun na kayo sa tama. Yan ang sinasabi ni Pablo. May reward na kayo. Kailangan nyo na lang tanganan yung reward hanggang sa katapusan. Ay sasabi niya kay Timoteo na hold fast to the eternal life. Hawakan mong mabuti na huwag maagaw sa iyo yung buhay na walang hanggan, yung gantimpala. Kaya huwag nating hayaan maagaw pa sa atin, mga kapatid, yung gantimpala natin sa Panginoon. May gantimpala na tayo, may reward na tayo, may buhay na walang hanggan na. Baka maagaw pa sa atin, baka ma-disqualify pa tayo. Kaya yung katuruan na once save, always save, hindi po yan totoo. Ayan, strangled. Tama pala, Brother Miko. Hindi ko nabanggit, ngayon ko lang nabasa yung comment. Strangled, binigti. Kasama yon, bawal yun. Ang bawal na pagkain, yung dugo, pati yung binigti. Ibig sabihin na binigti, di nakalabas yung dugo. Kasi nga may dugo yun. O, yung balot. Huwag na kumain ng balot, mga kapatid. Dahil binigti yan. Hindi lumabas yung dugo. Buo na yan eh. Hindi ko nabasa yung comment. Kasama yan sa Acts 15, mababasa natin yan. Pero yung karne, yung baboy, seafood, hindi po yan na pinagbabawal. Pinagbabawal sa atin yung dugo, pati yung binigti. Now, balik tayo dito, Yan ibig sabihin dyan ng beguile, disqualified. Kumbaga, nanalo ka na, binigyan ka na ng reward, naagaw pa sa'yo, na-disqualify ka pa. Yan ang sinasabi dyan ni Pablo. Tanganan na natin yung buhay na walang hanggan. Manatili, maglingkod hanggang sa huli. Yung pananampalataya, ituon sa Panginoong Jesucristo. Magtiis hanggang sa wakas. Huwag nyo hayaan na maagawan pa kayo ng sinumang tao. Ma-disqualify pa kayo sa inyong reward. Dahil totoo yan, mga kapatid, yung madaya tayo ng maling doktrina. Mawawalan pa tayo ng reward. Dahil ang issue dyan, faith eh. Faith. Kapag yung faith natin wala na sa Panginoon, kapag natangay tayo ng maling katuruan, at yung pananampalataya mawala sa Panginoon, mabibigayal tayo, madadaya tayo, maagawan tayo, madidisqualify pa tayo. Kaya yung katuruan na once save, always save, hindi totoo. Kasi sabi dito, pwede pang ma-disqualify. Pwede ka pang maagawan ng reward. Yung reward dyan, mga kapatid, eternal reward. Buhay na walang hanggan. Ayan, sabi ni Pablo, huwag kayong madaya, huwag kayong maagawan, huwag kayong ma-disqualify sa inyong reward. Sa pamamagitan ng mga voluntary humility and worshiping of angels. May ilang mga grupo nung panahon nila na ganyan, mga kapatid, yung kanilang style na parang very modest yung kanilang dating, parang masyadong mapagpakumbaba. Yung ilang mga false teacher ng panahon nila. May ganung estilo. Ito nga yung sinasabi ng mga kapatid ng Bible na wolves in sheep clothes. Mga kapatid, mga lobo na nagaan yung tupa. Kala mo tupa na maamo, pero sa loob ay maninilang lobo na gustong sakmalin ang mga tupa ng Diyos.
Kasi nga, ang term dito, beguile, may element of deception. Kaya yung mga voluntary humility na tinutukoy dyan, yung ibang estilo ng mga false teacher ng panahon nila na akala mo napaka-modest, napaka-mapagpakumbaba. Ito yung sinasabi ni Pablo rin kay Timoteo na having the form of godliness but denying the power thereof. May anyo ng kabanalan. May anyo ng kabanalan, pero tinatanggi ang kapangyarihan nito. Merong anyo ng religion, parang reliyoso, parang makadiyos, parang totoong tagapagturo. Pero ang totoo, bula ang propeta. Bula ang guro. Voluntary humility. Sinasama rin dyan sa ibang mga komentary na babasa ko na kasama rin dyan yung mga ascetic. Nung panahon nila, may mga tao na pinaparusahan ng gusto yung sarili na kasama yun sa kanilang style at kanilang tawag dyan. May mga ganun yung pinaparusahan yung sarili. Yung tawag na voluntary humility dyan. Yung iba nagsusuot ng mga tawag dyan, mga belt na may tusok-tusok. Hindi naman yun nire-require ng Panginoon sa atin. Diba? Yan yung mga voluntary humility. False humility yan, mga kapatid. Mag-ingat tayo sa false humility. Yung pagpapakumbaba na pakunwari. And worshiping of angels. Dalawang ibig sabihin yan, ayon sa mga nababasa at binasa ko mga komentaryo. Yung worshiping of angels dyan, maaari yung iba ay talagang nagtuturo ng pagsamba sa mga anghel. Sa panahon natin, may mga ganyan, di ba? Yung anghel sinasamba. Statwa ng anghel. Nasamba yung mga angels. Eh, yung sinabi sa Romans 1 na sinasamba yung nilalang, hindi yung lumalang. Hindi po dapat sinasamba ang mga angels, mga kapatid. Sa Revelation, meron dong angel na nung nakita ni John, yumukod siya, sinamba niya Sinaway siya ng angel Sabi ng angel, wag mo kong sambahin. Kagaya mo lang din ako na lingkod. Servant lang ako ng Diyos. Hindi po sinasamba ang mga angel. Servant. Sabi nga ng Hebrews chapter 1 sila ay ministering spirits to the ear of salvation. Sila ay naglilingkod sa mga anak ng Diyos. Pinapadala ng Panginoon para maglingkod sa mga anak ng Diyos. Kaya hindi po sinasamba ang angels. Yun ang isang ibig sabihin ng worshiping of angels yan. Yung iba naman, mga kapatid na pakahulugan, meron din daw mga grupo ng panahon nila na yung kanilang dating, yung kanilang approach sa pagsamba, pati sa yung kanilang forma, mga bulang tagapagturo, pero kala mo very modest, mapagpakumbaba, at kala mo nga mga anghel. Talagang ito yung sinabi ng Bible na kahit ang mga alagad ng dyablo pwedeng magkunwaring anghel ng liwanag. Yan yung mga ibig sabihin dyan. Pero ang point dyan, mga kapatid, yung mga maling katuruan na minsan pinepresent ng someone na kala mo very godly, kala mo masyadong makadiyos, pero totoo, maling tagapagturo pala, bula ang tagapagturo. Intruding into those things which he hath not seen, vainly puffed up by his fleshly mind. Ito yung mga tagapagturo na kala mo masyadong maraming inaalam. Kahit yung mga bagay na hindi na dapat alamin, mga kapatid, Yung mga bagay na wala namang kinalaman sa kaligtasan. Kasama dyan yung mga ranking ng mga angels, ranking ng mga demonyo, iba-ibang klase ng demonyo. May mga ganyan tagapagturo. Mga kapatid, wag na natin masyadong yan. Mga bagay yan na hindi natin nakita. At mga bagay yan na hindi na natin kailangang usisain. Yan yung sinasabi dyan na mga intruding
nanghihimasok sa mga bagay na hindi naman niya nakita. Masyadong assuming. May mga tagapagturo ng panahon nila na masyadong maraming pinanghihimasukan. Kaya sabi ni Pablo, lumayo ka, sabi nga kay Timothy, lumayo ka sa mga ganyan usapin na hindi ikakatibay. Alam niyo yun, yung mga trivial things na hindi naman na kailangang malaman. Yung mga klase ng mga demonyo, mga klase ng mga masyadong speculative na mga katuruan. Iwasan natin yun, mga kapatid. Iwasan natin. Oo. Kasi baka madaya tayo, baka doon tayo ma-focus. Imbis sa kaligtasan, imbis sa ikakatibay ng pananampalataya. Alam mo yun, yung marami ng mga hindi ko ma-explain, mga kapatid. Hindi ko ma-explain hindi ko alam kung nagigets yung ibig kong sabihin. Masyado ng maraming speculative na mga katuruan. Marami yan. Yung patungkol kay basta yung mga siguro isama natin diyan yung mga hindi ko na sasabihin, mga kapatid. Pero mag-ingat tayo sa mga ganong katuruan. Huwag tayo masyado lalo sa YouTube ngayon, ano? Minsan kapag nag-YouTube ka na nag-YouTube, kung ano ng mga katuruan yun nandoon. Masyado ng iba wala na sa Bible. Diba? Wala na sa Bible, pero inaalam pa din. Parang ini-speculate. Mahirap, mga kapatid. Mahirap. Kaya, mag-ingat. Dapat yung ikakatibay. May kinalaman sa kaligtasan, may kinalaman sa pananampalataya. Marami mga kapatid. So, pinapaiwas sila ni Pablo dyan. Dahil, alam niyo yung mga philosophers, mga matatalinong tao sa ancient Greek, or ancient Greece, or ancient Roman Empire, mga kapatid. Kasi, ang Roman Empire, kalat sa buong Roman Empire, sa iba pang lugar, yung Greek culture, na Hellenized sila, tinawag na Hellenized. Dahil sa effort ni Alexander the Great, na ipakalat niya yung kultura ng mga Griego. Kaya kahit mga Romano na yung namumuno, yung Greek culture, sikat pa din. Kaya nga ang lengguwahe ng panahon nila, universal language, Greek ng panahon nila. Kaya nga ang Bible, New Testament, na isulat sa Greek. So, yung mga Greek philosophers, masyado silang maraming mga ganyan. Masyado silang nag-uusisa sa mga maraming bagay na di naman na dapat usisain. O ano kaya itsura ng mga angels. Although may sinabi sa Bible na description kung ano itsura ng angels, pero yung iba, lumalampas na doon sa nakasulat. Ayan. Lumalampas na sa nakasulat. Masyadong inuusisa yung mga maraming bagay. Ayan, yung tinutukoy dyan ni Pablo. Vainly pop up by his fleshly mind. Alam mo yun, kapag marami nang masyadong inuusisa, ganito, ganyan, maraming alam, yung ating isipan, parang tumataas na, yung mayabang na, napapop up na, ang ating fleshly mind. Because of too much knowledge on many things na hindi naman importante. Amen. Kailangan natin lumago sa kaalaman, mga kapatid. Kung yan ay importante, kung yan ay makakapagpatibay, kaalaman sa salita ng Diyos, that's okay. Pero yung mga bagay na kung ano-ano, mga trivial things, mga kapatid, nakakapagpa-ano lang yan ng isipan. Nakakapagpatayo ng isipan. Kaya mag-ingat sa mga ganyan, mga kapatid. So, nung panahon nila, maraming ganun. Kaya yung mga Colossians, napapahanga sila. Wow, daming alam nito ah. Oo. Alam yung mga pangalan ng mga anghel? Kahit di naman nabanggit sa Bible.
Alam niyo yung mga pangalan? Oh, daming alam ah. Pati yung mga pangalan ng mga demonyo, alam ah. Mga speculative masyado, no? Yung si Lilith, may na-encounter ako na ganyang tagapagturo eh. Yung meron daw unang asawa si Adan bago kay Eva. Si Lilith. Nabanggit daw yun sa Old Testament. Yun daw ang original na asawa, si Lilith. Speculative. Hindi naman na kailangan, hindi man na mahalaga, pero inaalam pa, inosis, ayan, intruding to those things which he had not seen. Kala mo alam niya, kala mo nakita niya talaga, or sigurado siya. Pero pag mere speculation lang, mga kapatid, wag. Eh ano naman, kung may asawa si Adan dati na nauna pa sa kanya, anong kinalaman nun sa kaligtasan? Tapos di naman yung sinabi sa Bible. Meron lang, alam niyo na, misinterpreted verse, nag-speculate na ganito yan, ganyan yan. Pero sa isipan niya, wow, ang galing ko, ang dami kong alam. Alam ko yun, hindi nyo alam yun. Yan, pinapag-ingat sila ni Pablo dyan. Kasi yan yung nakakapag-hikayat, nakakapagpahanga sa mga tao ng panahon nila. Kaya sabi ni Pablo, huwag kayong madaya, huwag kayong maagawan ng inyong reward ng mga maling doktrina na yan, mga maling katuruan na yan. Ligtas na kayo eh. Tumanggap na kayo ng kaligtasan eh. Manatili na lang doon. Diba? Sabi niya dun sa mga nakunang verses. As you have received Christ, kung paano nyo tinanggap ang Panginoong Jesucristo na ating Panginoon, manatili kayo doon. Diyan na yung mga maraming katuruan na si Jesus Christ eh, naging Diyos na lang. Yeah, meron na ibang katuruan na Jesus Christ is divine flesh, hindi siya totoong tao. Yung kanyang laman is special kind of flesh. Kaya nakayanan niyang mamatay sa krus. Kaya yung mga ganyang katuruan na kumalat, mga speculation, na si Jesus Christ naging Diyos lang nung bumaba ang Holy Spirit nung sa Jordan River, nung napako na, nawala na yung kanyang pagka-Diyos. Yung mga ganyang katuruan ang galing yan sa mga Greek philosophy, mga ancient philosophers, na nung panahon ni Pablo, kumakalat na sa Colossus. Kaya to si Epaphras, pumunta kay Pablo para mababalaan ni Pablo yung mga taga-Colossus. Uy, lumalayo na kayo. Lumalayo na kayo, hindi na yan kay Kristo. Mga rudimentary teaching of the word na yan, mga vain deceits na yan, mga philosophy na yan ng tao. Excuse me. Tradition of men na yan. Hindi na yan ayon sa salita ng Panginoon. So yan, mga kapatid, nag-iingat sila. Last verse, dito tayo magtapos. Dahil time na tayo. Verse 19. And not holding the head, from which all the body by joints and bands, having nourishment ministered, and knit together increaseth with the increase of God. Tagalog. At hindi nangangapit sa ulo na sa kanya'y ang buong katawan, na inaalalayan at nakalakip sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid ay lumalago ng paglagong mula sa Diyos. Itong mga tagapagturo na to, sabi ni Pablo, hindi nakakabit sa ulo. Hindi nakakapit sa ulo. Sino yung ulo dyan? Si Jesus Christ. At sa pamamagitan ng mga litid, mga joints, tayong katawan, nakadugtong tayo sa ulo. Na yung ating paglago, mga kapatid, ay yung paglago na galing sa Diyos. Yung paglago, mga kapatid, na natural na paglago, yung organic na paglago na tinatawag. Dahil nakakonekta ka, dahil yung katawan nakakonekta dun sa ulo, lumalago tayo ng paglagong mula sa Diyos. Hindi yung paglago, mga kapatid, na kung ano-anong bagay. Pero yung pananampalataya sa Panginoon, hindi lumalago. Dumadami yung alam sa mga kung ano-anong bagay. Pero yung faith kay Jesus, wala. Hindi lumago.
hindi paglago na mula sa Diyos. Diba? Kung tayo, kailangan yung ating paglago, mga kapatid, paglago sa pananampalataya. Bakit ka lumalago? Kasi nga nakakonekta ka sa ulo. Nakakonekta ka doon kay Kristo. Ito yung sinabi na siya ang puno, tayo ang mga sanga. Wala tayong magagawa apart from Him. Hindi tayo magbubunga kung yung sanga nakaputol. Mga kapatid. Ayan sabi ni Pablo dyan. Dapat yung paglago natin, paglagong mula sa Diyos. Lumalago ang pananampalataya, tumitibay. Amen. So, ganyan na muna tayo mga kapatid, ngayong gabi. Tapos naman natin dyan sa verse 19. Tutuloy natin yan on Monday. Amen. So, ang point natin ngayong gabi, as we end, let me just summarize siguro at magbigay ng mga key takeaways as we end. Yung ating pananampalataya dapat nandoon sa Panginoong Jesucristo. Nakakonekta. Yung ulo bilang katawan, nakakonekta tayo sa pamamagitan ng mga litid. Ito yung sinasabi ko sa mga youth kanina. Kumonek tayo. Huwag tayo mag-isolate. May gawain, kumonek. May gawain ng church, kumonek. Huwag mo ihiwalay yung sarili mo. Huwag ka mag-isolate. Diba? Kasi gumagawa nga tayo ng paraan para tayo magka-connect, Kahit ganitong pandemya, social distancing, no mass gathering and all that, gumagawa tayo ng paraan para magkaroon pa rin ng connection. Kaso kung kahit mayroong mga gawain na ginagawa tayo, na we try to reach out, pero kung tayo mismo ay, ayoko connect yan. Diba, meron na ngang Zoom, meron na ngang Bible study, gabi-gabi merong prayer meeting, merong youth service. Gusto natin kaya nga yung ginawa kong team ng youth service staying connected. Konektado ka pa ba? Yan, tanungin mo nga yung katabi mo, konektado ka pa ba? Kasi katawan tayo kung putol na yung kamay, hindi na connected, wala nang buhay doon. Wala nang buhay yun, hindi konektado yung sa'yo putol. Kumbaga sa puno, sanga, pinutol na, hindi na connected. Kaya kumonek tayo, mga kapatid, kumonek tayo. Eto, mga nandito, hindi lang naman puro taga Malabon, Yung iba siguro dito, marami taga Malabon ngayon. Siyam lang nakinig ngayon, yung iba wala, Kung alimbawa, taga ibang church kayo, nakikinig kayo ngayon, kumonekta kayo sa inyong local church. Kumonekta kayo sa inyong local church, mga gawain. Halimbawa, may Bible study dito, tapos may gawain kayo sa local church ninyo. Huwag kayo dito umattend. Umattend po tayo sa ating local church. Doon tayo kumonek. Kasi, welcome naman tayo lahat dito, pero ang point ko mga kapatid, kailangan natin kumonekta sa local church. Ngayon, yung mga taga Malabon, may mga gawain tayo, mga kapatid, kumonekta tayo. Kahit ang leadership natin, gumagawa ng paraan. Mga LM, kahit online, tawag dyan, conference. Youth, may online conference, online, lahat online na lang ngayon. Pero, ang point doon, gumagawa ng paraan para to stay connected. Pero kung tayo makakanap ng dahilan para wag kumonect, ay, busy ganito, ganyan. Ito yung sabi dito ni Pablo. Not holding the head. Hindi tayo lalago, hindi tayo mag-i-increase ng paglagong mula sa Diyos. Kung hindi tayo connect, may sanga ba na maglalago na hindi siya nakakonekta sa puno? Hindi lalago yun. Papunta na yun sa kamatayan, yung sanga na yun. Matutuyo na yun. Kaya nga, kumonect tayo mga kapatid. As much as we can, connect ourselves. Kumonekta tayo sa ulo. Kumonekta tayo sa church.
Okay, so, yan mga kapatid, mga paalala lang natin yan. Mga paalala sa atin ng Panginoon. Connect. Yan ang take away natin ngayong gabi dito sa ating Bible study. Amen. Kasi hindi tayo lalago mag-isa. Di, pastor, ano naman ako eh. Hindi ka na ma-attend, hindi ka gano'n Di, pastor, nagpapatuloy naman ako, nagbabasa naman ako, nagpipray naman ako, pastor. Ewan ko lang kung merong kamay na buhay kahit hindi siya nakakonekta sa katawan. Kailangan kasi katawan to eh. We are the body of Christ. Wala namang bahagi ng katawan na nabubuhay mag-isa na hindi connected. So, connect, mga kapatid. So yan, ang ating paalala ngayong gabi, mga kapatid, sa ating pong Bible study. Meron tayong natutunan, tutuloy natin to next week. Bukas, mga kapatid, ang gawain natin online. Alas 3 na hapon. Amen. So, kagaya nung nakaraan, gawin natin via messenger room ang ating gawain, ilalive na lang natin para magkita-kita tayo. Kung gusto niyo magkurbata, di ba? Gusto niyo magbihis ng maganda, okay lang, Sunday yan eh. Maganda nga yun eh. Para talagang ma-feel natin na Sunday. Pero siguro, in the next few weeks, titingnan natin kung ano magiging sitwasyon. Kung pwede nang bumalik sa church, kung at least 30%, babalik tayo sa church. Kung sino lang pwede, kung via schedule ulit, kagaya ng dati, gagawin natin, mga kapatid. At meron ng pag-iingat. Amen. Kaya, let's pray. Ipanalangin lang natin ang kalagayan natin ngayon. At panalangin natin na bigyan tayo ng Panginoon ng wisdom, guidance sa ating mga gagawing decision. Very crucial ang decision sa panahon ngayon. Manalangin na tayo mga kapatid sa ating pagtatapos. Let's pray. Dakila, mapagpalang Diyos, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa paalala, sa wisdom na gagaling sa salita mo. Lord, tinataas ko po sa iyo ang bawat kapatiran ng UPC Malabon, bawat individual, bawat family na narito, Panginoon, under UPC Malabon. I pray, Lord, na patuloy mo kami gawing connected upang magtuloy-tuloy ang aming growth, ang aming paglago, Panginoon, dahil connected kami sa source, connected kami sa puno, kaming mga sanga. Lord, hallelujah, in the name of Jesus, dalayan ko po, pag-iingat, gabay, pagpapala. Igawad mo po sa bawat pamilya at bawat individual ng UPC Malabon. Kaya din po ang mga kapatiran ng ibang churches na kasama namin, at mga kapatiran abroad, mga mahal namin sa buhay, kaibigan na nakikinig, dalayan ko po ang gabay, pag-iingat, pagpapala. Igawad mo rin po sa kanila. Lord, patuloy namin tinataas sa iyong harapan, Panginoon, mga kapatiran namin na nangangailangan ng kagalingan. Si Tatay Boy, si Nanay Bien, Panginoon, bigyan mo sila ng kalakasan. Dalayan ko po ang kagalingan. Sinasaway po namin ng mga sakit na umalis sa kanilang katawan. Palitan mo, Panginoon, ng kalakasan. In Jesus' name. In Jesus' name. Kumilos ka po sa kanilang buhay sa oras na ito. Hipuin mo po, ligyan ng kagalingan, kalakasan. Brother Josh, tinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang pamangkin or ang pinsan ng asawa ni Sister Baby, ng mga anak na nawa magkaroon sila ng mabuti at maayos sa buhay, pag-iingat sa buong pamilya, at magkaroon ng conviction na makakilala sa Panginoon. O Lord, hallelujah, ingatan mo po ang bawat isa. Maraming salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa iyo, lahat ng papuri, pagsamba. In the mighty name of Jesus Christ we pray. In Jesus' name. Amen. So praise the Lord, mga kapatid. Salamat po sa inyong pakikinig sa gabi ito. Tapos na po ang ating Bible study. Pag-iingat, gabay, pagpapala ng Panginoon ay sumaating lahat. The Lord bless you. Tingnan ko, makikita yung mga pangalan ng bawat isa na narito. Ayan, sila Sister Lot, Nanay Bien. Kamusta po, Nice? Tatay, kamusta? Pray lang tayo ng complete healing para kay Tatay. Recovery, strength para po sa inyo. We are praying. Amen. Hallelujah. Kamusta po?
Ayan, sila Sister Lot, Brother Miko, Brother Sandy. Amen. Di ko makita ang ibang pangalan. Yan, sila Sister Monica, nandyan. Brother Orly. Amen. Sister Dilan, Sister Mary Jane, Sister Bing Perez. Magandang gabi po sa inyo lahat. Okay. So, di ko makakita yung iba eh. Oo, yung iba wala talaga yata ngayon. Absent. At yung iba, di ko makita yung pangalan. Sensya na po kung di ko yung mabati isa-isa. Salamat po sa pakikinig. Pagpapala, gabay, pag-iingat ng Panginoon ay sumati lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen.